Hello, magandang umaga, March 28, 2024, Holy Thursday. This is our daily episode 3351, 3352, and 3353. Nagtataka ho kayo kung bakit ho hindi ako nakapaglabas ng episode. Dahil po yan doon sa mga nag-report, no, na mga alam nyo na, yung mga nagre-report nakikialam sa mga accounts natin. Pero, sige, appeal pa rin tayo ng appeal. Ito, hayaan na muna natin yung mga appeals natin. Unahin natin yung first message ni Universe, perseverance, di ba? Pangalawa, authentic. And pangatlo, shaman. Dahil Huwebes Santo tayo ngayon, sinasabi dito na yung perseverance na kailangan natin is tanggapin natin. Marami tayong mga blessings na paparating sa buhay. Yung iba nakamta na natin, yung iba siguro merong mga problema na hindi kayang panindigan, no? Yung kulang yung willpower natin or kulang yung strength natin. Pero maraming paraan talaga, no? Huwag ka lang give up kasi ando doon yung good luck susunod. Yung pangalawang baraha is the authenticity. Kailangan mo talagang humingi ng tulong kung kailangan na humingi ka ng tulong sa taong makakatulong sa'yo. Pero sa paghingi naman ng tulong, wag din abuso. Dahil kaya siguro tumitigil yung ibang tao kakatulong sa'yo dahil inaabuso at nahahalata na nila na sumusobra ka na. Dito naman sa pangatlong baraha, which is the shaman, ito yung mga tao, lalong-lalo na ngayong alas 12 ng tanghali hanggang sa Sabado, na inaabangan kung sino yung gusto nilang siraan, ibarang, may mga ganun. So, hindi natin ma-hold yung galit nila, pero para siguro maiwasan yung mga taong ganyan, huwag kang gumawa ng kasamaan or pigilan mo yung sarili mo na magbitaw ka ng masasakit na salita dahil hindi mo kabisado kung sino yung mga tao na yun. May mga panahon kasi na basta-basta na lang tayo nagbibitaw ng masasakit na salita. Minsan, hindi sa words kundi by actions, mas masakit yon. At dito nanggagaling yung connection ng saloobin ng isang tao sa elemental spirits natin, sa energies ng mga kalikasan, na minsan sa isipan nila, hinihiling nila na darating ang araw na ikaw na tao ay makakarma, no? Sa mga pinagagawa mo, sa mga taong sinaktan mo, sa mga taong tinalikuran mo kahit wala namang ginawa sa'yo masama. Kasi striking sa sitwasyon ngayon, yung mga tao na wala namang hinangad kundi kabutihan mo, kagandahan ng pamilya mo, tapos ikaw naman hindi ka marunong gumawa or magpahalaga sa sitwasyon or sa blessings na natatanggap mo. Darating at darating talaga sa punto na mauupos ang pasensya, mawawalan siya ng gana, hindi ka na mamahalin, hindi ka na papansinin, 'di ba? Iba-iba sitwasyon natin. Pero yung message dito is magkaroon ka na ng perseverance mo, maging totoo ka sa sarili mo, mag-ingat ka sa paligid mo dahil may mga taong nag-aabang lang sa konting pagkakamali mo para paggamitan ka ng ritual, tapunan ka ng negative na energy, kahit ano. So kaya 'di ba yung iba kasi masyado akong busy. Yung iba hanggang hating gabi nagpapa-reading dahil gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa buwan ng Abril. Pero bago mo hilingin or bago ka magpa-reading sa buwan ng Abril, magpa-reading ka kung anong mangyayari sa iyo ngayong Holy Week. Kasi 110% pag Holy Week kasi ang daming hindi magagandang nangyayari, hindi lang sa aksidente, hindi lang sa sakit, kundi sa isang relasyon, pagsasama, pamilya, pagkakaibigan, sa syudad, literal. So kung gagawa ka rin lang ng kabutihan, lubos-lubusin mo na, pero wag naman na sa punto na isusumbat mo din sa tinulungan mo ang mga binigay mo.
At doon naman sa mga taong nakatanggap ng blessings, magpasalamat ka, huwag ka rin umabuso para hindi naman sila matroma sa'yo na bibigyan ka pa ng susunod na mga blessings at tutulungan ka pa. Kasi kung tatandaan ninyo sa usaping pag-ibig, merong mga relasyon na one-sided. Give ka lang ng give, yung isa take lang ng take. Sa family members, minsan, ama lang ang naghahanap buhay, tapos lahat walang ginagawa. Minsan, ina lang, di ba? Alam niyo yung tinutumbok kong sa ibig sabihin. Pero, sa ngayon kasi, ang hirap na ng lahat, ang mahal na lahat-lahat. Kung naaawa ka sa member of the family or sa breadwinner ninyo, gumawa ka ng paraan, makasave ng pera, makatulong, kahit sa maliliit na bagay, para naman pag dumating yung panahon na yung breadwinner nyo ay napagod na, or wala nang kakayanahan, o ano ba tawag doon? Yung para bang, siyempre, dumating na siya sa retirement age, di, kailangan nyo rin siyang i-assist, kailangan nyo din siyang gabayan, kasi wala na tapos na yung termino niya ng paghihirap. So, panahon na para mag-relax siya, panahon na para enjoy niya yung senior citizenship niya. Hindi naman hanggang sa dulo ng walang hanggan, maghanap buhay siya para sa inyo. So, ganun din sa pagmamahal. Kahit gaano mo siguro kamahal yung isang tao, lulubog at lulubog yun. At mag-iisip yun, no? Wala na kasing katuturan kung magmamahal ka lang, tapos siya baliwala lang sa'yo. Pakatandaan nyo lagi, hindi masasabi na mahal ka ng isang tao kung hindi ka na niya nirirespeto. Kasi, bago ka mamahalin, dapat respetuhin ka. Ganon din sa magulang, sa ibang tao, katrabaho, kaibigan. Kasi kung wala kang respeto, huwag mo sabihin na mahal ka. Huwag mo sabihin na mahalaga siya. Kasi pangit ang ganon. Doon naman sa mga taong naghanap ng iba or umuwi sa iba, no? Pag-isipan nyo. Kasi minsan, kadalasan, yung iniwan nyo ang totoo. Yung mga binalikan nyo ang kamalasan at toxic sa buhay ninyo. Walang masama aminin mong pagkakamali mo, pero mas maganda, baguhin mo at huwag mo nang ungkatin ang mga lumang sitwasyon para hindi na manumbalik ang lahat ng problema na dati na naging bahagi ng paghihiwalay, pagkaroon ng kalungkutan at mga hindi magandang pag-uunawaan. So sa Holy Thursday ngayon, doble, triple ingat po sa inyong lahat. Maraming salamat at nakapag-appeal na rin po ako ulit sa Diyos ko. At kung napapansin niyo yung boses ko kasi may trangkaso dahil sa sobrang init po ngayon, doble ingat ho kasi prone ho sa heat stroke. At sa gustong magbigay ng donation sa Piso Caravan para sa Easter Sunday, ay open po. Mag-message lang po kayo. I-update ko po lahat-lahat. At maraming salamat. Proceed ho tayo sa special episode. Magandang umaga. Bye!